Si Job po ay isang lingkod ng Diyos na kung saan siya ay sinubok ng maraming mga pagsubok. Nawala ang kanyang pamilya, mga ari-arian. Ubos lahat talaga. Pero alam niyo, ang maganda sa character ni Job, hindi siya nag-complain sa Lord. Bagkus alam niyo kung anong ginawa niya, nagtiwala siya sa Panginoon. Alam niyo ba na marami siyang mga kaibigan, inuusig siya, sabi sa kanya, huwag ka naman tiwala dyan, wala naman nangyayari sa'yo. Minsan sa buhay natin, ganun eh. Mga kaibigan natin, kung sino pang malalapit, sinasabi na, wala naman nangyayari, wala naman pagbabago. Ganun yung nangyari kay Job. Pero alam niyo anong ginawa niya, nanatili siya sa Panginoon. Nagtiwala sa nanampalataya sa Panginoon. Kaya I encourage you, alam ko marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok. Marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok, mga kapatid. Pero alam niyo, ang Diyos natin ay tapat. Siya ay makapangyarihan. All-knowing siya. Amen? Pagkatapos ni Job na dumanas na napakaraming dilubyo sa buhay. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon? Kasi nakita niya yung tapat si Job. Sabi, alam niyo kung anong ginawa niya? Ibinalik ng Lord lahat ng nawala ng doble pa. Kaya kung ano man yung nawala sa atin, maaaring ibalik ng Lord ng mas doble pa. Kaya anong dapat natin gawin para mga anak ng Diyos? Dapat lalo-lalo tayong mag-expect sa Panginoon. Diba? Sabi nga po dito sa Santiago 1, sabi po dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sino dito umiibig sa Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede magsumayo tayong lahat. Hallelujah! Tayo po'y sumamba. Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Come on, church! Palakpakan po natin. Sige, tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, ang sabi mo sa iyong salita, mapalad ang mga taong dumaranas sa pagsubok. Na matapos namin, Panginoon, ang nalampasan ng lahat ng ito, tatanggap kami ng gantimpala buhay sa iyo. Lord, salamat po sa iyong mga pangako. Dalangin ko, Panginoon, na maging katulad kami ni Job, na kung saan kahit ang dami-dami namin mga pagsubok, problema sa buhay kabit-kabila, pero nanatili siyang tapat, nanatili siyang nananampalataya sa iyo, at yun ay kinulugdan mo, kaya blines mo siya, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ang dalangin ko ay ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa mga puso po namin lahat. Pagpalaan niyo po ang aming gawain, ang aming tagapagsalita, at ang kabuuan ng J-Hub Family Eagles. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Let everyone praise God.
sa Diyos. Kasi siya yung may control. Siya ang may control ng lahat. Amen? Hallelujah. Let's continue to praise, worship our God. For He is worthy.
sa iyong laman. Matatagpuan sa iyong laman. Panginoon, ang nais ko, kagandahan
ating Panginoon. Alam niyo, Lord, madali niya tayong, nakikinig po ba tayo? Hello? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka, guwapo ka. O sabi ko, pag di mo kinausap niya, wala. Sa likod, sa likod. Amen, hallelujah, malakas ang palakpak sa Panginoon ulit. Hallelujah. Alam niyo, napakadali tayong taas ng Panginoon. Alam niyo bakit? Kanina nandito lang ako. Saglit lang. Minuto lang, tinaas na ako ng Lord. Lako po tayo sa pagbibigay. Amen? Kailangan po, pag magbibigay tayo, excited. Yan, pag may nililigawan ka, no? Nung nililigawan ko si Arlen, excited ako pag magbibigay ako. Di ba? Pag magbibigay tayo sa Diyos, kailangan excited tayo. Amen? Hindi para tayo naliliit pag magbibigay. Di ba yung example ko, pag meron kang gustong tao, pag bibigyan mo siya, excited ka, hanggat maaari, hindi ka dadaan ng kalsadang bago, mag-shortcut ka para lang makarating ka sa paroroonan mo. Kasi laging traffic dyan. Di ba? Gusto mo nagkamadali ka ganun. Pero sa Panginoon, alam niya, pag magbibigay tayo at nasa puso natin, na willing talaga tayong sundin ang gusto niya para sa atin. Parang alungkot nyo ah. Amen. Kailangan pag magbibigay ka, naka-smile. Diba? Pag kukuha ka ng sobe sa likod, naka-smile. Pag maglalagay, naka-smile lahat. Para kasi sa Panginoon, hindi naman para sa tao eh. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, pagbibigay ay kasing halaga ng binibigay. Sinabi niya, magbigay ang bawat isa, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ibig sabihin pala, pag nagbigay ka ng malungkot, hindi ka rin niya mahal. Mahal pa rin po tayo ng Panginoon. Lahat po ng meron tayo ngayon ay bigay sa atin ng Diyos. From Monday to Saturday hanggang Sunday, bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Alam niyo, napakainit ngayon sa aming mga rider. Kung hindi lang talaga dahil sa pamilya, hindi ka talaga kikilos eh. Amen ba dyan? Pero dahil gusto mo, makapag-provide ka sa pamilya mo, gagawin mo yung mga bagay na kahit na nahihirapan ka. Sa lahat ng aspeto ng trabaho sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan ibalik natin yung 10% sa Kanya, yung ating ikapo. Amen? Kailangan, pagkatapos natin ibalik yung 10%, yung opening naman natin, ibigay natin na may kasiyahan sa harapan ng Panginoon. At di naman talaga napipilitan lang. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay para sa atin. Amen? Parang alungkot niyo pa rin ah. Diba? Kailangan matutunan ng puso po natin yan. Kasi, kahit anong exhortation, kahit sinong mukhang makita nyo sa harapan, kung hindi kayo masaya sa pagbibigay o nabibigatan kayo, wala pong mangyayari. Pero pag ang salita ng Diyos ay kumilos po sa ating puso, sa ating damdamin, ang pagbibigay natin talagang ano. Nangyari po yun sa Book of Acts eh. Halos ibenta na nila yung mga kaano nila, kayamanan nila eh, para lang sa gawain ng Panginoon. Di ba? Pero, alam natin na ang lahat ng bagay ay kumikilos, kalakip-lakip. Dahil nga po, yung kalakasan na binigay sa atin ng Diyos, nakapagtrabaho tayo, nagkaroon tayo ng kita, ibigay naman natin yung para sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Lord, maraming po salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, sa buhay po namin. Nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa mga pangakong ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa Espiritu na sa puso po namin na ikaw ang may bigay, Panginoon. Sapagkat sa lahat ng bagay, Panginoon, kumikilos ka. Panginoon, binibigyan niyo po kami ng kalakasan, binibigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan para magawa po namin yung para sa pamilya po namin. At higit sa lahat, magampanan po namin yung tungkulin namin na nauukol sa pagbibigay. Lord, salamat po. Alam namin sa lahat ng bagay, Panginoon, ikaw at ikaw ang siyang may dahilan ng mga bagay para po kami lumakas, Panginoon. Bless niyo po ang buhay ng bawat isa. I-bless niyo po ang aming ang bawat isa, kanilang mga trabaho, kanilang
kanilang kalusugan sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Even sa online, sa mga nakikinig, Panginoon, alam po namin na ikaw ang siyang hihipo sa kanila. Maraming po salamat sa iyo po lahat na papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen! Magsitayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Filipos, Kapitulo 1, talata 11 hanggang 20. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikakalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob sa loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo, ipinangaral niya dahil sa tunay na pagmamahal sapagkat alam niyang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangaral ng hindi tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral maging tapat man o hindi. Ang hangarin ng mga nangangaral, ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asang ako'y makalalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Ang ating pinaka-nananais ay inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapat kong mapangaralan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Kakaupo na po tayo. Yes, Lord. Wow, ang dami natin ngayon. Palakpakan naman natin sila. Dalawang linggo na magkasunod na tinatalakay ko ang paglalahad ng damdamin ng kagalakan kapag ikaw ay nakaugnay kay Kristo. Tama po ba? Yung kagalakan, yung ikaw ay merong katiyakan, yung ikaw ay merong kapanatagan dahil ikaw ay na kay Kristo. So, kaya tinatanong ko kayo, 2 linggo ko na kayong tinatanong at tatanungin ko uli kayo, masaya ba ang buhay Kristiyano? Amen. Masaya ba ang na kay Kristo? Amen. Masaya ba na nasumpungan nyo ang tamang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at doon ay nakilala nyo ang ating Panginoon? Okay? Ngayon, ang pinag-uusapan na natin ngayon, ngayong ikaw ay na kay Kristo na. Ngayong ikaw ay nasa Panginoon na. Ngayong itinama na ng Diyos kung ano ang kahalagahan ng kaugnayan kay Kristo at itinama na ng salita ng Diyos at ipinaliwanag na ng salita ng Diyos kung ano ang kahalagahan na ikaw ay nasa Panginoon na. Darating pa kaya sa panahong tatalikuran mo siya? Darating pa kaya yung panahong manghihina ka pa samantalang alam mo na siya na yung pinagmumula ng kalakasan? Darating pa kaya yung panahong mawawalan ka ng pag-asa samantalang alam mo siya ang pinagmumula ng pag-asa? Darating pa kaya yun? O darating sa buhay mo na kahit anuman ang mangyari? Sa English nga ay no matter how. Anuman ang mangyari kay Kristo at kay Kristo at kay Kristo pa rin ako. Sa banal na kasulatan, meron pong halimbawa ng nasa Panginoon na, nakilala na ang Panginoon, nakausap ng Panginoon,
nagpakita na ng mga himala ang Diyos sa kanya, pero dumating pa rin sa kasaysayan ng kanyang buhay na itinatuwa niya ang Panginoong Jesucristo. At yan ay ang buhay po ni Apostol Pedro. No? So, tulad ni Pedro, darating ba sa iyo na itatatuwa mo rin si Jesus? Tingnan po ninyo ha, yung unang pagkakaila niya o yung unang pagkatutuwa ay masusumpungan sa Mateo Kapitulo 26, talatang 68 hanggang 70. Pwede ba sabay-sabay natin itong basahin at intindihin natin mabuti? Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Bago nangyari to, wala pa doon sa punto ng kwento na si Jesucristo ay huhulihin o maaaring hinuli na siya. At nasasaksihan na niya yung lahat ng pahirap na dinadaanan ni Jesus. Pero bago nangyari ang lahat ng ito, ano-ano ba ang naging relasyon ni Pedro at saka ng ating Panginoong Jesus? Hindi ba si Pedro yung ipinaranas ng Diyos na makalakad sa ibabaw ng dagat? Hindi ba si Pedro yung ipinaranas ng Diyos na wala namang mahuli? Pero ipinaranas niya sa kanyang himala na halos napakadaming isda at napakadaming na ilagay pa doon sa lagayan ng isda na napakadami. Hindi ba si Pedro yung nakasaksi ng ilang pirasong tinapay isda pero napakain ng libu-libong mga tao? Hindi ba si Pedro yung nakasaksi ng mga iba't ibang masasamang espiritu, inalihan ng masamang espiritu pero pinalayas sa pangalan ni Jesus? Hindi ba si Pedro din ang nagtanggol kay Jesucristo nung panahon siya'y hulihin dahil sa kanyang sobrang karanasan sa ating Panginoong Jesucristo? Ay bakit dumating sa punto na sa kanyang sobrang lapit kay Jesus, dumating sa punto umangat siya? Anong dahilan? Ang unang dahilan na naintindihan ko dyan, yung reservation niya sa kanyang sarili. Ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang mapahamak. Ayaw niyang ma-identify siyang kasama ni Jesus kasi baka siya madamay doon sa dinadaanan ng ating Panginoong Jesus noong panahon na yun. Pero tingnan mo naman, sa harap ng lahat, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Napakasinungaling nitong si Pedro ito. Samantalang kitang-kita ng maraming tao siya ang tagasunod. O ngayon, tayo dito sa ating panahon, halatang-halata na tayo. Kitang-kita kayo, bababa kayo dito sa hagdan. Galing kayo sa Jesus the Heart of Worship sa grupong ito. Halata na kayo sa baba. Identify na kayo dyan sa Alphamart, sa mga kapitbahay natin dyan. Hindi nyo na ba ikakailayan? Pero wag naman kayong makilala na kayo tagasunod ni Manalo. Apelyido kayo. O tagasunod ni Tatay Pastor. Sana naman makilala kayo sa baba na itong mga ito ang mga tagasunod ni Kristo. Amen. Amen. Okay? At huwag kayong makita kung saan-saan. Ina po yung pangalawang pagkakakaila. Mateo 26, 71 to 72. Basahin natin. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isang pang-utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Ito na. Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Yung unang pagkakakaila, sa lahat ng tao, hindi ko kilala yan. Yung pangalawang pagkaila, ibang klase na. Cross my heart. Di ba? Cross my heart na. Hindi ko kilala ang taong yan. Darating kaya sa puntong mangyayari sa inyo to. Ang pangatlong malupit, pangatlong pagkakaila,
Mateo 26:73 to 75. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Nahahalata ko sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, parusahan dawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Sobra na to! Hindi na biro to. Nung una maaari na nabigla eh. Pero ang problema, yung pangalawa, sumumpa na. Yung pangatlo, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako, ay sobra na to. Kalapisan ng pagkakaila ito. Hindi na ito pwedeng nagdadaya o nagsisinungaling. Dinamay na ang Diyos eh. Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Pagkasabi nito, ano nangyari? Tumilaok ang manok. Kasi bago ito nangyari, naalala ni Pedro, sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaina. Oh, sa palagay nyo, papasa kay Jesucristo to? Piling ko hindi eh. Sobrang sakit na to. Diba? Kasama mo ako pagkatapos doon nga lang sa magkaibigan eh. Tama ba? Doon lang sa magkaibigan na sobrang lapit pagkatapos i-betray mo. Talikuran mo sasaksakin, sobrang sakit na sa'yo eh. Yung ikaw ay mismo kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, pagkatapos itatatuwa ka. Ang sakit nun eh. Eh, ang pinag-uusapan dito, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang naging maganda kay Pedro, agad-agad, nung mapagtanto niya na sobrang mali yung kanyang ginawa, sabi dito, lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Alam niyo yung salitang kapaitan? Sobrang lalim na salita yun sa isang taong nagsisisi. Sana ganun ang pagsisisi natin kapag tayo nagkakamali. Buong pait na pagsisisi. Ibig sabihin, totoong-totoo na inaamin mong mali ka, nagkamali ka, at talagang hindi tama ang ating ginawa. Kaya si Pedro bumawi. Siya mismo ang naging tagapanguna na ang ating Panginoong Hesus ay umakyat na sa langit. Pero gusto ko yung bigyan ng isa pang bahagi ng kasaysayan. Yung nangyaring ito, ang Panginoong Jesucristo hindi pa ipinapako sa krus. Hindi pa dumadaan sa paghagupit sa kanyang katawan. Hindi pa dumadaan sa pagputong ng kanyang korona. Nangyayari yan sa proseso. Matapos niyang itatuwa, nangyayari yung pinag-uusapan natin. Sa panahon na ito ni Pedro, hindi pa siya namamatay, namatay pa lang, hindi pa siya nabubuhay, nabuhay pa lang. Okay? Doon natapos ang kwento ni Jesus sa buhay ni Pedro. Umakyat si Pedro, si Jesus doon sa langit. Yan ang kwento niya, doon natapos. Pagkatapos, sabi ni Jesus, meron uling bababa. Yun na yung banal na espiritu sa ating panahon. Maliwanag ang istorya. At doon sa pagbaba ng banal na espiritu, sa panahon ni Pedro, sa Acts chapter 2, yung sermon ni Pedro, grabe. Sobrang tapang. Sobra niyang ipinaramdam sa mga tao na yung Kristo Jesus na aking itinatuwa na yon, yan ang ating Panginoon. At yan ang ating tagapagligtas. Sobra niyang ipinaglaban. Pinangunahan naman yan ang Kristyanismo sa pagsunod sa ating po Panginoon. Pero ito ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Yung nangyari kay Jesus, hindi na mangyayari ulit sa ating panahon. Si Pedro na nagtatuwa, napatawad. Kasi si Jesucristo, tatapusin pa lamang niya ang pagtubos sa kasalanan. Pero sa panahon natin na natapos na at naganap na ang lahat ng ginawa ni Jesucristo, pag itinatuwa mo si Jesus sa panahon ito,
wala ng Kristong mamamatay pa at tutubo sa atin. Naunawaan po natin. Yung nangyari kay Jesus ay minsan lang. Yung kanyang pagkabuhay, pagkapanganak, pagkabuhay, pamumuhay dito, minsan lang. Yung kanyang pagkamatay, minsan lang. Yung kanyang pagkabuhay, minsan lang. Yung kanyang pagbalik, minsan lang. Kaya sabi ng manalang sulatan, kapag siya'y itinakwil, itatakwil din niya tayo. Yun ang mabigat. Sa panahon natin. Maliwanag po ba yung pinag-uusapan natin? Kasi nung panahon nila, si Jesucristo buhay pa, tinatapos pa lang ni Jesus ang kanyang misyon. Sa panahon natin, tapos na ang kanyang misyon. Si Jesucristo ay namatay na, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan, at lahat ng sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Tama po ba? At patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. O ngayon, masaya ba ang buhay Kristiyano? Amen! Amen! O yan. Yan ang ating paninindigan ngayon sa bansang malaya. Okay? Sa bansang walang pag-uusig. Sa bansang hindi tayo pinagbabawalan ng pagsamba. Sa bansang hindi sinasarhan ang pintuan ng mga simbahan. Kaya, hallelujah, praise the Lord tayo. Masaya ang buhay Kristiyano. Habang may kinakain tayo, habang hindi tayo nagugutom, habang walang sumisikil sa atin. Ang tanong, paano kaya kung nabaliktad ang sitwasyon? Hindi na tayo pwede magsama-sama, pinagbabawal na maraming bagay. Masaya pa rin ba ang buhay Kristiyano? O tulad ni Apostol Pedro, darating kaya sa puntong, itatatuwa ko rin kaya ang Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sa bansang malayang tulad nito, palaguin na ninyo ng palaguin, palalimin na ninyo ng palalimin ang inyong buhay Kristiyano. Kasi naiiba ang takbo. Kamakailan lang, ginera ng Iraq o Iran ang Israel. Ang balita nitong huli, gumanti na Israel, patungo naman sa bansang naggera sa kanila. Anong epekto sa atin yan? Epekto yan pagdating sa ekonomiya. Hindi man tayo ginegera dito. Pero may epekto yan pagdating sa ekonomiya natin. Tataas ang bilihin. Tama ba? Baka ang gasolina yan, abutin ng 150 pesos per liter. Mamasada pa kaya si Kuya Joel yan. Saka si Kuya Doy. 150 pesos. Baka yung iba natin ay hindi na pumunta dito dahil sa sobrang mahal ng gasolina. Bibili ka pa ba ng karne kung ang per kilo 500 na? Parang hirap na, di ba? Ang isda natin 600 pesos per kilo. So paano yan? Hahati-hatiin mo na lang yan sa ilang araw para lang pagsama-samahin natin ang buhay natin. So sa panahong yon, sino ang kakapitan mo? Sino ang pagtitiwalaan mo? Kanino ka lalaban? Sana maintindihan mo na ang lakas ng lahat ng ipinaglaban nila noon, kaya sila nakalampas, ay dahil po sa Panginoong Jesucristo na kanilang ipinaglaban noong panahon. At ganoon din po sa ating pong panahon. Kailangan magawa natin ipaglaban ang lahat ng ito. At yan ang nangyari kay Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, sa Iglesia sa Pilipos, na kung saan siya ay nakabilanggo noong panahon na yun. Okay? Ipinaglaban ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Jesus. Ikaw, ako, kaya ko rin bang ipaglaban ang Panginoong Jesus? Number 1, sa labas ng bilangguan. Outside jail. Sa labas ng bilangguan. Gawa 9:19 to 25. Pasa. Kumain siya, nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw nakasama ng alagad sa Damascus at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem? Sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus, tanong nila, hindi ba naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin ng agapo sa mga punong parik?
Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatuloy na si Jesus ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Sa gabi, inilagay siya sa kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. O, ang aking katanungan muli. Ito bang nangyari kay Apostol Pablo o si Saulo nung unang pangalan niya? Wala na si Jesus o naandyan pa si Jesus? Wala na po. Si Jesus ba ay umakyat na sa langit o hindi pa umakyat sa langit? So ang buhay ni Apostol Pablo at ang buhay natin sa panahon ito pareho na. Tama ba? O, yung buhay ng mga unang alagad, wala tayo noon. Iba yon. Kasi buhay pa si Jesus nung panahon na yon. At unti-unti nangyari ang kaganapan. Pero yung nangyari kay Apostol Pablo, na wala na si Jesus at nakakit na sa langit at muling babalik, ay pareho na rin ang kwento natin. Tama ba? Ayan. Ngayon, ito si Apostol Pablo ay nakakilala sa ibang paraan. Kinatagpo ng Diyos si Apostol Pablo sa pamamagitan ng tinig ng Panginoong Hesus nung siya'y inutusan na usigin ang mga tagasunod ni Kristo. Meron siyang dala-dalang papel. Yan. Lahat ng mga member ng Jeho Imus. Hulihin niya. Yan. Yan ang kwento nun eh. Mga tagasunod dyan ni Kristo, hulihin yan. Ang namumuna dyan, yung tinatawag nilang tatay pastor na maliit pero napakagwapo, tandaan mo yan ha. Yung napakagwapo pastor, yun, ma-identify mo yun. Hulihin niya. Mga ganon, di ba no? Yan. Yun ang kwento niya. Ipinapahuli, ipinabaybalanggo, ipinagagapos. Ang problema, along the way, nakilala ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesus sa isang kaparaanan ng tinig. May nainig siyang tinig eh. No? Bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Apostol Pablo, oh, sino ka? Nasilagan yung kanyang mga mata, nabulag. Sino ka? Sabi ng tinig, akong si Jesus ang iyong pinag-uusig. Ayun, doon nagsimula yung conversion. Yung tinatawag na personal na kaugnayan ni Pablo kay Yesu Cristo. Alam mo, ang unang-unang na-realize niya, tama pala sila. Mali pala ako. Tama pala sila. Tama pala yung Kristong sinusundan nila. Tama pala yung Jesus na sinasabi nilang taga-Nazaret. Tama pala yung Jesus na sinasabi nilang Panginoon tagapagligtas. Tama pala yung Jesus na sinasabi nilang tagatubos ng ating mga kasalanan. Tumubos ng ating kasalanan. Ayun. Pagbalik, lahat ng kanyang sinabihang mali ang mga Kristiyano, ipinagkalat na ngayon na tama si Jesus. Nagulanta ngayon sila. Teka muna, di ba ito yung taga-usig natin? Bakit ngayon kakampi na natin? Sabi naman ng lugar ng gobyerno ng Romano na nagbigay pa sa kanya ng sulat para usigin. Aba, bakit nagkaganon? Lumalabas, kakampi na sila ng tagasunod ni Kristo at ngayon kalaban na natin. Oh, doon nagsimula yung istorya kanina. Na siya'y pinaghahanap na siya'y binabantayan na araw at gabi para patayin nang hindi na pumalat ang tungkol kay Kristo na siyang ipinangangaral nila noong panahon na iyon. Kaya kahit no sa labas pa, hindi pa siya nakabilanggo, ipinaglaban na niya ang ating Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin sa atin yan? Kaya mo bang ipaglaban ang ating Panginoong Hesus sa labas ng iyong Jerusalem? Ibig sabihin, pamilya. Hindi naman lahat ng pamilya nyo naniniwala, di ba? Naniniwala meron Diyos, naniniwala may Kristo, pero bali wala. Hindi naman katulad nyo na nagsiseryoso. Hindi naman katulad nyo na talagang inilalagay sa puso.
Hindi naman katulad natin na talagang porsigido tayong sumunod sa kung ano pinag-uutos. Tama po ba? Ay kaya nyo maipaglaban ang ating Panginoong Jesucristo sa labas ng bilangguan, sa labas ng iyong Judea, o ibig sabihin kamag-anak, kaibigan, kakilala, o sa labas ng inyong Samaria, ibig sabihin sa ibang bansa. Kaya ang tanong ko sa inyo, saan man kayo pumuntang lugar, kilala na ba kayo na Christian? Pangalawa, nagpapakilala ba kayo na kayo'y Christian? O itinatago yung ikinukob ninyo ang inyong pagiging tagasunod ni Kristo dahil gusto nyo pang samahan sila sa kanilang mga maling gawa? Diba? Kaya sabi ko, mga estudyante, sa paaralang pinapasukan nyo, kilala ba kayong Christian? O kilala kayong hindi kayo, walang pagkakilala sa inyo dahil gusto nyo, katulad nila na nagkakating classes, magkakating classes din ako. Naiingit ako sa kanila, sa kanilang mga ginagawang mga bisyo, kasi hindi ko magawa dahil Kristiyano ako. Kaya ba'y kinukubli mo? O ipaglalaban mong ako'y Christian, hindi ko nagawain yan, hindi na yan gusto ng ating Panginoon. Kayong mga empleyado, sa lugar na inyong pinagtatrabuhan, kilala ba kayong Christian? O kasama nila kayo sa kanilang mga maling gawa? Sa pandaraya, sa panluloko, sa pagsisinungaling, sa oras, sa trabaho, dahil hindi mo mapakilala ikaw ay Christian. Diba? Sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, o kahit ikaw ay pumunta sa ibang bansa, ipapakilala mo bang ikay Christian? O sasabihin mo, ay salamat, malayo na ako sa simbahan, malayo na ako kay pastor, kaya kahit hindi na ako makilala dito ang Kristiyano, pwede ko na ulit gawin ang gusto kong gawin. Di mo ba? Pero si Apostol Pablo hindi. Nung makilala niya ang Panginoon, hindi pa man siya nabibilanggo. Sobra na yung kanyang paninindigan sa kanyang pagiging Kristiyano. Sana ganun din po tayo. Walang laglagan, kama. Walang laglagan. Ngayon, kaharap tayo sa isa't isa, Christian, anak ng Diyos na pinamahal. Sana kahit saan tayo makarating, we are so proud. Kristiyano po ako, hindi po ako pwede dyan. Kalala ko po yung isang lugar na pinuntahan namin. Medyo may kunting sipayo. Ano yung salita sipayo? Ano ba sa English ang sipayo niya? Yung parang panghihinayang. No? Yung parang sayang, parang ganon. Nasipayo, o kaya parang meron siyang gustong gawin pero hindi nagawa. Kasi yung mga dumating, puro mga Christian. Alam niyang hindi pwede yung ganito, alam niyang hindi pwede yung ganyan. Okay? Kaya dahil hindi pwede yung ganito, hindi pwede yung ganyan, yung lahat ng preparasyon niya na nakalaan sana para sa Dabar Cans, na sipayo, na udlot, hindi na isa katuparan. Okay? Yun po yun. Ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos na maninindigan sa lupon ng komunidad, imbis na ikaw ang ma-impluensyahan, ikaw ang makaka-impluensya sa pagbabago ng iyong pamilya, ng iyong kapaligiran, ng iyong kapitbahay. Kasi maipapakita mo ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Amen? Kalabas niya. Paano kung maiba? Dumating ang pag-uusig, dumating ang pagsubok. Magandang trabaho, biglang nawala. Magandang pinagkakakitaan, biglang nawala. Mga mahal mo sa buhay, biglang kinuha ni Lord. May mga nagkasakit, iba na ang naging istorya, iba na naging kwento. Parang hindi ko na masabing masaya ang buhay Kristiyano. Parang si Apostol Pablo. Mula sa labas ng bilangguan, napunta naman sa loob ng bilangguan. Pero naipagtanggol pa ba niya ang Panginoong Jesucristo? Basahin natin
Pilipos, Kapitulo 1, talatang 12 hanggang 14. Basa. Mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa kalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilang ko dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyan, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Nagpakilala akong Christian. Dinaanan ako ng pagsubok. Sinusumpa ko na ang Diyos. Tinalikuran ko na ang Panginoon. Anong patotoo mo doon sa mga hindi mananampalataya? Wala. Di ba? Nagpakilala sa Apostol Pablo, ako yung tagasunod na ni Kristo. Hinuli, ibinalanggo, sinaktan. Pagdating sa bilangguan, nagulat yung mga nakabilanggo, nagulat yung mga bantay. Grabing tao to. Sa kabila ng pagkakaparusa sa kanya, Kristo pa rin ang isinisigaw. Ang daming nakakilala doon sa loob ng bilangguan. Maraming lumakas, maraming tumibay. Imbis na siya ay usigin at sabihin, ayan, nanganapala mo, nag-born again ka. O, di ba? Ayan. Nalala na si Manny Pacquiao. Nung kapag lalaban, hindi pa siya born again. Di ba? Laging panalo. O, ay na mag-born again eh. O, di ba? Laging talo. Grabe ang kwento nga, di ba? O. Anong lalabas sa media? Ayan, mula nang mag-born again, mula nang makakilala doon sa sila, mula nang magpalit ng pananampalataya, kita nyo, talo na, talo. May mga ganyan na ba kayong istorya? Na nung kayo'y nananagana pa dahil wala kayo sa ganitong pananampalataya eh, laging okay, masagana ang lahat nung maging Christian. Shoo, bumagsak ang negosyo, bumagsak ang lahat na, dami-dami ng mga pag-uusig. Pero ang tanong, sa gitna no, ipaglalaban ko ba si Kristo? Marami pong ganyan. Ang dami pong mga pagsubok sa buhay na ang Diyos ay kinakailangan malampasan lang natin ang lahat ng mga pagsubok. Si Pablo, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya nung nasa labas siya at nung siya'y usigin at mabilanggo. Nagpatuloy po siya. Kaya sabi dito, naging kalakasan ito sa pananampalataya ng mga nakabilanggo, ng mga bantay ng bilangguan at ng mga naroroon. Naging kalakasan sa pananampalataya, nabalita nila ang pagtatanggol niya kay Jesus. At natigil ba ang mabuting balita? Nagpatuloy pa ang mabuting balita. Kasi nakita nila pambihira pala ang mga Kristiyano kung paano sila lumalaban sa lahat ng pagsubok sa buhay. Diba? Meron pong nag-exam, bar exam. Hindi nakita yung pangalan. Umiyak na. Nagdalamhati na sa kanyang puso. Hindi ko lang alam kung nagduda. Pero nasaktan ang kanyang kalooban. Napangunahan ng pangamba. Inulit-ulit, nakita yung pangalan, naroon pala. Ano ibig ko sabihin? May mga pagkakataon, nauuna yung bugso ng pag-aalinlangan. Tama? Nauuna yung bugso ng hindi agad paniniwala. Nauuna yung bugso na parang sa tingin mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Pagkatapos pagdating sa huli, meron ka palang hindi lang nakita, pero naandyan pala yung blessing ng Panginoon. Ang problema, sa panahon na yun, nasisi mo na ang Diyos, nagduda ka na sa Diyos, hindi ka na nanampalataya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung sino ang lalakas at magpapalakas sa inyo, yung mga pagsubok sa buhay na dinadaanan natin. Yan ang magiging kalakasan natin lahat. Kung hindi natin mararanasan ang mga pagsubok sa buhay, wala tayong pagkukunan ng lakas. Wala tayong pagkukunan ng lakas.
Mga karamdaman, pinagaling ng Diyos sa mga bagay na imposible pero naging posible sa Diyos. Anong kwento? Wala kang kwento kapag walang mga ganyang istorya. Tama ba? Pag wala kang nabalitaan kung paano nakalagpas sa pagsubok ang mga tao ito, wala kang pagkukunan ng lakas. Kaya nga tayo po'y lumalakas eh. Kaya nga po tayo tumitibay. Kaya nga po natin ay paglalaban ang mga bagay na ito. Kasi meron tayong mga naunang sinubok, ilusing. Tama? Dumaan sa hirap, pero sila po ay nagtagumpay. Kaya kahit sa loob, kahit sa labas, nagpatuloy ang mabuting balita. At dumating sa punto kay Apostol Pablo, ang kanyang paninindigan na kahit anuman ang sitwasyon, si Jesucristo ay nasa sa kanyang puso at patuloy niyang susundan ang pananampalatayang ito. Filipos 1:15-19, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Pinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nila ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabinan ko. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagal ko na si Kristo'y na ipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Ang isa ko pang kinagagalak ay ang pag-asa ako'y makakalaya sa pamagitan ng inyong panalangin at sa tulong ni Jesucristo. Alam po ninyo, itong hawak kong Biblia at ang mga Biblia ang hawak mo, ang kapangyarihan niya nagmumula sa Diyos. Wala po dito sa papel. Okay? Papel po ito eh. Kahit po ito ipagsak, kahit sunugin, hindi ito, walang epekto dito. Ang kapangyarihan po nito ay nasa Diyos. Nasa Diyos. Kasi siya po ang nagbigay ng inspirasyon po dito. At ang Diyos din ang namumusap sa inyo kapag po kayo ay nagbasa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nung panahon na yon, ang iba nanunudyo, ang iba tinutuya para lang siya masaktan. Ang iba ginagaya siya ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Halimbawa, ang nagbasa ng aklat ay lasing. Lasing. Gusto niyang lukuhin ang mga born again. Okay? Gusto niyang lukuhin ang mga born again. Nagbasa siya ng aklat. Halimbawa, ang binasa niya ay John 14:6. Lasing. Kunwari lang ha. Hindi naman ako lasinggero. Pero para maging makatotohanan. Ganito halimbawa. Ay, makinig kayo sa akin. Ang sabi ng simbahan doon, yung daw John 14:6, sinabi pa naman dito sa Biblia na ako ang daan. Sabi ko si Jesus daw ang daan. Siya ang katotohanan, siya ang buhay. Sabi pa naman dito, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Kasi dumalingan yan. Lasing yun. Pero hindi mo alam dyan, mga kapatid, meron isang nakikinig dyan. Depressed. Wala nang pag-asa. Hindi na, naman yung ko sabihin? Yung binabasa ng walang modong lasing na yon, na parang niluloko niya salita ng Diyos, hindi mo alam yung kapangyarihan pwedeng pumasok doon sa nakikinig. Ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay nagsisimula saan? Sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa salita ng Diyos. Kaya kahit kayong lahat na nandito, na parang sa pakiramdam nyo, parang wala kayong pake. Naku, maniwala kayo, sa bawat salita ng Diyos na binibitawan sa pulpitong ito, hindi ko alam kung sino ang pwedeng kausapin ng Diyos paglabas niyo dito. May pinakausap. Diba?
wala kayong pakialam, wala kayong ganyan. Biglang may salita ng Diyos, tatama sa puso, iiyak na lang kayo. Pag uwi niyo ng bahay, may katotohanan po, O Diyos, ang iyong sinabi. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, na kahit anuman ang sitwasyon, kay magandang hangarin mo, kay pangit ang hangarin mo, basta ang Panginoong Jesucristo'y itinataas mo sa lahat ng sitwasyon at kalagayan, okay sa akin. Kasi siguradong isang araw, kahit isang salita lang na pumasok sa isip at puso ng taong nakikinig, magbubunga at magbubunga sa kanyang puso at magiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yan si Apostol Pablo. Ipinaglaban niya, ipaglaban. Ipinagtanggol niya, ipagtatanggol. Ipinagmalaki niya, ipinagmamalaki kahit anong sitwasyon ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw sa iyong pagiging tagasunod ni Kristo, anuman ang mangyari, ipaglalaban mo ba? Alin? Ang iyong pananampalataya kay Kristo? Alin? Ang pagiging Kristiyano mo? Alin? Ang tagasunod mo kay Kristo? At nakahanda ka bang talikuran ng lahat? Huwag lang mawalay kay Kristo, anuman ang mangyari. Ha? Laban, mga anak na minamahal ng Panginoon. Huwag tayo magpadala sa mga tukso at pagsubok sa buhay, manatili tayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-celebrate dahil tayo po ay nasa Panginoon at araw-araw po natin siyang sambahin, araw-araw po natin siyang purihin, araw-araw po natin siyang luwalhatiin. Walang araw, walang bagyo, hindi bagyo, bumabagyo. May pagsubok, walang pagsubok. Maganda ang araw, hindi maganda ang araw. Sa panguna ng worship, sumamba tayo. Araw-araw para sa Panginoon. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Okay! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan.
ikaw ay ikaw pa rin sa aking isip at sa aking puso. Alam ko, hindi na mangyayari ang nangyari na, ang natapos, ang naganap na misyon mo sa pagtubos ng aming mga kasalanan, sa pagliligtas sa amin. At dito, nanampalataya kami. Inilagay ka namin sa aming puso, umugnay kami sa iyo ng buong katotohanan. At alam din namin na kung dumating ang sitwasyon na itatakwil ka namin, lalayo kami sa iyo, itatatuwa ka namin, wala ng Kristo na tutubos pa sa amin. Kaya naman, kami po'y nakataas ang mga kamay ngayon, humihingi ng iyong habag at awa, humihingi ng iyong kagandahang loob, na kahit anuman ang maging sitwasyon, dumating man sa mundo ng aming buhay, na ang buhay namin ang magiging kapalit, hindi aming Panginoon, na ikaw ay aming ipagpapalit. Hindi aming Panginoon, na ikaw ay aming tatalikuran. Mananatiling masaya ang kaugnayan namin sa iyo, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng langit, ng buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. Salamat po, Panginoon Diyos Ama, sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. O Banal na Espiritu, na siyang dalang katibayan sa aming buhay. Sa iyo na namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen.